Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Muli, nandito na naman po inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birrata Ko. At syempre, bago po tayo mag-upisa, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, na mga taga-subaybay po natin o mga Epifanio supporters, maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama, nakakapiling sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalagang pinag-usapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birrata Ko. At syempre, binabati din po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, ang oras po natin ngayon ay ganap ng alas 9:30 ng umaga. Araw po ng linggo, April 13, taong kasalukuyan 2025. Okay, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, ipag-uusapan po natin ito pong naging reaction po ni Chis Escudero tungkol po sa mga ginagawa po dito ni Amy Marcos. So sa nakikita ko po mga minamahal ko mga kababayan, siguro hindi na po natiis ni Chis Escudero yung mga nakikita niya sa ginagawa po nito ni Amy Marcos, na kung saan ginagamit po niya, at tama po tayo na ginagamit niya ang Senado para po sa kanyang sariling interes o sa kanyang pamumulitika. So dahil po nakita po ito ni Chis Escudero, nagsalita na po siya. At alam nyo ba kung anong sinabi niya sa mga kababayan po natin na hindi po nakakaalam? Ito, gagamitin po natin, hihiramin muna natin yung tungkol po dito sa binalita po ng Abante News. So ayon po dito mga minamahal ko mga kababayan, babasahin ko muna po nang sa ganoon ay mabigyan po natin ito ng matinding reaksyon, ng matinding birada. Ayon po dito, Chis Escudero, kay Amy Marcos, huwag mo idamay ang Senado sa eleksyon. So medyo late na po tayo ng konti dahil ito po ay nilabas nila noong April 11 pa. Pero dahil nga po sa dami ng ating inasikaso, so ngayon ko lang po ito mabibigyan ng reaksyon. So ito po yung title So ayon po dito mga minamahal ko mga kababayan, bumalag si Senate President Francis Chis Escudero kay Senador Amy Marcos at sinabihan nito na huwag gamitin ng mataas na kapulungan ng Kongreso bilang plataporma ng kanyang sariling agenda sa politika. So sa nakikita ko po mga minamahal ko mga kababayan, sa unang punto pa lang na sinabi po ni Chis Escudero dito po kay Amy Marcos, mabigat na po. Kasi hindi po yung basta-basta, kasi sasabihin ni Amy Marcos paratang. Alam ko gagawin niya yun Kasi alam naman natin ang ugali nito ni Amy Marcos, kahit halatang halata na, obvious na, sasabihin niya na hindi totoo. Duterte style. So dito para sa akin, supalpal dito si Amy Marcos. Ibig sabihin, tumutugma po yung sinasabi natin, ang ginagawa po ni Amy Marcos dyan sa Senado ay hindi naman po talaga para hanapin ang katotohanan, kundi kung sa lalaki pa magpapogi. Pero dahil babae nga ito, magpabango na lang. Kasi pag sinabi nating maganda, mukhang hindi pwede. Marami magagalit ang mga Pilipino pag sinabi ko maganda. So, eto, tuloy po natin. Ginawa ni Escudero ang pahayag kasabay ng paliwanag sa naunang sinabi ni Marcos na hindi niya nilagdaan ng contempt order laban kay Special Envoy on Transnational Crimes Ambassador Marcos Lacanello. So dito po sa screen mga minamahal ko mga kababayan, papakita ko po sa inyo yung pinaka sinabi ni Chis Escudero. Sabi niya po dito, I urge Senator Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own personal political objectives and to instead use her name, title, and influence as a bridge toward unity, not a wage for division, sabi ni Escudero. Malinaw po yan. Malamang sa sinabing ito ni Escudero, galit si Amy Marcos sa kanya. At yan ang nagiging usap-usapan ngayon sa social media o sa mga media, yes. So, alam naman natin, di ba? Kasi talagang napahiya siya dito dahil akala siguro ni Amy Marcos, hawak niya sa leeg yung Senate President. So, that's why
what Chis Escudero said to Amy Marcos is correct. Para sa akin it is clear to the eyes of Filipino that what Amy Marcos is doing in the Senate is for himself and not really to find out the truth. Bulag ka pag hindi mo nakikita yung ginagawa ni Amy Marcos. Tanga ka pag hindi mo nalalaman yung kanyang mga sinasabi. So, siguro, nakita ni Escudero na, teka, mukhang pati yung Senado ginagamit mo na sa sarili mong interes. Mukhang mali. So, bilang isang Pangulo ng nasabing ng Senado, kinakailangan turuan kita ng leksyon na hindi mo pwedeng gamitin yung Senado para sa sarili mong kapakanan. Alam naman natin, unang-una, hindi lang naman si Amy Marcos na nakikinabang ngayon sa ginagawang Senate hearing dyan. Kung tutusin, wala namang pakinabang yung wala tayong mapapala gumagastos tayo para sa Senate hearing na ginagawa ni Amy Marcos, pero ang totoo yan ay para po kay Bato de la Rosa. Alam naman natin, di ba, gusto ni Bato de la Rosa na paniwalain ng taong bayan na wala na hindi na siya pwedeng hulihin dahil wala na nga tayo sa ICC. So yan ang gusto niyang palabasin talaga ton. Gusto niyang paniwalain para pag gumawa siya ng hakbang, hindi siya sumuko, para kumukuha siya ng kumbaga ng simpatya sa taong bayan. So yan ang nakikita ko po dito, mga minamahal ko mga kababayan. Okay, tuloy po natin yung ating binabasa, mga minamahal ko mga kababayan. Ito ay dagdag po ito sa naging pahayag po ni Escudero. Sabi niya dito, our people in our country expect and deserve no less, dagdag niya. Sabi po dito, nauna nang nagpahayag ng pagkadismaya si Marcos matapos na hindi umano nilagdaan ni Escudero ang contempt order labang kay Lacanello. Na cite in contempt si Lacanello dahil sa pagsisinungaling umano nito sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamunuan ni Marcos o ni Amy Marcos. Sa totoo lang mga kababayan, malinaw po. Malinaw po sa naging desisyon at malinaw po dahil po sa kinontra ni Chis at hindi sinangayunan ni Chis yung order nila na i-contempt itong kanilang kino-contempt dahil po sa para sa kanya bilang isang abogado. Ako sa tingin ko lang parang na-realize niya o talaga na-realize niya kasi abogado nga siya. Siyempre pinag-aaralan niya yung mga nangyayari doon sa loob, yung ginagawa ng mga kasama niya. So doon sa loob, bilang siya ngayon ang tumatayong presidente, siya ang tumatayo ngayon doon na pinaka-leader. So bilang leader, dapat gampanan mo, ayusin mo yung pamamahala dyan sa Senado. Tama? So nakita niya na tila iba, pamumulitika yung habol nitong ni Amy Marcos, kaya itinutuwid niya. Kasi alam ng lahat at syempre itong si Escudero bilang siyang abogado, alam niya kung tama o hindi, o nasa tamang proseso o hindi, kung tama yung sinasabi ni Amy Marcos o hindi. Kaya dahil nakita niya siguro, teka, mali, mukhang mali, ayokong permahan ito. Dahil para sa akin, bilang isang abogado, siguro naisip ni Chis Escudero, mali na i-contempt ito. Dahil hindi nagsisinungaling ito. Hindi nagsisinungaling ito. Bakit ko i-contempt? Abogado ako. Nagsunog ako ng kilay para malaman ang katotohanan sa sinasabi ng isang tao kapag iniimbestigahan. So si Chis Escudero, hindi lamang po basta-basta senador. Hindi po niya yan first time na naging senador siya. Kundi ako nagkakamali, parang pangalawa niyang beses na naging senador siya ng ating bansa. So, natitiyak ko at alam ko sa sarili ko na ginagamit lang niya yung kanyang kaalaman base sa batas at hindi base sa kung saan siya o kung kanino siyang kaalyado. No? So, malamang sa ginawa niyang ito, talagang pag-iinitan siya at maaaring gumawa o kumilos itong mga kalaban natin ng, alam nyo na, kung maalala ninyo,
si Subiri dahil sa hindi nakasundo nitong ni Cayetano. Anong ginawa nila? Kinausap ni Cayetano si Bato na paiyak-iyak pa, pero isa din sa pumirma na paalisin sino yun? Yung sinasabi ko kanina, 'di ba? Umiiyak-iyak pa si Bato. Pero sila rin ang nagtanggal doon kay Subiri, 'di ba? So maaaring ganito rin ang gawin nila, no? Patalsikin nila, paalisin nila si Escudero dahil sa naging patas siya at yung desisyon niya ay naaayon sa batas. Ayaw ng mga Duterte yan at lalong ayaw ni Amy Marcos yan. Bakit? Kasi pag lahat ay inayon sa batas, alam naman natin galawan nila, laging wala sa hulog o wala sa batas. Kaya hindi nila gusto yan. Kaya nga, ang gusto nila dyan, lalong-lalo na, yung lumalabag sa batas. Yan ang gustong-gusto ng mga alagad ni Rodrigo Roa Duterte kasi, 'di ba? Alam naman natin. So, if I were Amy Marcos, itigil niya na yung ginagawa niyang hearing diyan sa Senado kasi booking na siya eh. Unang-una, tingnan niyo mga kababayan. Kung talagang totoo yung ginagawa niya diyang hearing at para sa mga Pilipino, hindi siya kukontrahin ni Chis Escudero. Kasi, ang pagkakaalam ko, wala naman silang masamang tinapay, no? Wala silang pinag-aawayan, magkaibigan talaga sila. Pero, nakita yata ni Escudero, teka, mukhang sumusobra na, lumalabis na si Amy Marcos. Porket ba siya ang chairman sa nasabing committee, ay gagamitin niya yung pagkakataon para manalo siya bilang senador. So, sa totoo lang, sa ginagawa pong ito ni Amy Marcos, tignan nyo palpak siya. Palpak siya. Akala ni Amy Marcos, dadami yung mga taong o mga Pilipinong boboto sa kanya sa ginagawa niya dyan. Pero hindi niya alam sa ginawa ni Escudero na hindi pagsang-ayon sa kanya, lalong mababawasan yung tiwala ng taong bayan sa kanya dahil mismong yung kasama niya sa Senado, hindi siya sinang-ayunan. So, lumalabas na mismong si Escudero na ang nagpahayag sa mga Pilipino o pinamukha ni Escudero sa mga Pilipino na itong si Amy Marcos ay may ginagawang kababalaghan sa sinasagawa niyang hearing dyan sa Senado. Yan po ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan. So birang patunay, mga minamahal ko mga kababayan, ito't panoorin po natin yung bidyong ito. Dito po sa bidyong ito, mayroon pong sinabi o inihayag ito pong si Senate President Chis Escudero tungkol po sa mga kasinungalingan nitong ni Amy Marcos. At dito sa bidyong ito, mapapanood po natin at malalaman natin na mayroon pong nilabag itong si Amy Marcos na kung saan naging dahilan ni Chis Escudero na hindi siya sumang-ayon o para hindi siya sumang-ayon. So ito't panoorin po natin, mga minamahal kong mga kababayan. Huwag gamitin ang Senado para sa personal na interes. Yan ang buwelta ni Senate President Chis Escudero kay Senator Amy Marcos. Kasunod ng pahayag nito na dispayado raw siya sa hindi pagpirma ni Escudero sa contempt order laban kay Ambassador Marcos Lacanilao sa pagdinig kahapon, kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ayon kay Escudero, hindi niya raw tinanggihan ang pagpirma sa contempt order. Hindi niya rin daw nakita o dumaan sa kanya ang detention order na inilabas ng senadora laban kay Lacanilao. So ikat muna po natin yung bidyong ito. So dito po, sa unang nakita natin na panood, papapansin nyo na mayroon pong nangyayaring hindi maganda. Unang-una, alam nyo kung ano yun? Yung paninira ni Amy Marcos sa kapwa niya, senador. So, nilabas ni Amy Marcos sa media na hindi daw pinipirmahan ni Chis Escudero yung order niya na i-contempt sino? Si Lacanello. So, ngayon, dahil nagsisinungaling etong si Amy Marcos, kung di ako nagkakamali may sinabi po si si Escudero. Anong sabi niya? For the record, I did not refuse to sign the contempt order
of Ambassador Marcos Lacanello. Malinaw po, Senador Marcos released here a statement and planted to the media, here signed arrest and detention order even before I could see, much less receive a copy of it. So malinaw na nagsisinungaling siya. Paano pipirmahan ni Chis Escudero kayong hindi nga niya nakikita pa? Kayo, mag-isip kayo. Paano mo mababasa, mapipirmahan yung isang papel nung isang taong mayroong sadya sa'yo kung hindi mo pa nakikita? Sige nga. So, sa totoo lang, sa ginagawang ito ni Amy Marcos, para sa akin kung sino man yun dapat ma-contempt sa hearing na ginaganap doon sa hearing, siya mismo. Siya na chairman nito. Dahil siya mismo na chairman ay sinungaling. Tama? Napakalinaw nung naging pahayag po ni Escudero na ang sabi niya, hindi ako tumanggi na pirmahan ang contempt order ni Ambassador Marcos Lacanello. So ibig sabihin, magaling talagang gumawa ng istorya itong si Amy Marcos. Akala niya hindi siya nahahalata o hindi siya papatulan ni Chis Escudero, doon siya nagkamali. Mga kababayan, tingnan nyo dito, binara agad ni Chis Escudero yung kasinungalingan ni Amy Marcos. Kaya nga kung tatanungin ninyo mga kababayan, may rason si Chis Escudero na talagang magsalita, no, laban dito kay Amy Marcos. Biro mo ba naman, nagawa ni Amy Marcos magsalita ng kung ano-ano sa media, kung saan pinakita pa niya yung permado niyang kung saan nagre-request siya kay Chis. Sinabi niya na ayaw. Malinaw po mga kababayan na hindi pa nakikita o bago pa man nakita ni Chis yung gustong papermahan nito ni Amy Marcos sa kanya, wala na, siniraan na ni Amy Marcos itong si Chis Escudero. So, di ba, makikita nyo kung gaano katulongges. Talagang masasabi talaga natin, tulongges. Hindi pa nga nakikita ng tao yung papel na gusto niyang papermahan, siniraan niya na agad na ayaw permahan. Total, inunahan niya na, nagdesisyon na siya, nagsalita na siya, di ba? So, pero kung tutusin, kahit ipakita pa ni Amy Marcos yun, hindi talaga pipirmahan ni Chis Escudero yun. Dahil tulad nga po ng sinabi ko, sa simula't-simula pa lang, nung nagsimula po yung Senate hearing dyan, na itong si Tikbalang na habababa ang chairman, halata na po ni Chis Escudero na hindi maganda. At nagsasayang lang ito ng pera ng taong bayan. Okay, continue po natin yung video pinapanood natin. At sa susunod na video na to, dito po mapapanood na po natin na kung bakit nagsalita na talaga itong si Chis Escudero dahil sa merong ngang nilabag itong si Amy Marcos. So para mapatunayan natin yan, ito't panoorin po natin. Tila binaliwala raw ni Senator Amy ang matagal ng tuntunin na kailangan munang dumaan sa Senate President bago maglabas ng order. Pinagutos daw ng Senate Committee on Foreign Relations na i-detain sila kaninaw kahit wala aniyang due process. Kasunod dito, maglalabas daw ng show cause order si Escudero laban kay Lacanilao para pagpaliwanagin sa loob ng 5 araw kung bakit hindi siya dapat makontempt. So yun, malinaw po na mayroon pong nilabag itong si Amy Marcos sa naging tungtunin po o naging tuntunin o patakaran ng Senado. So, ayon po sa ating narinig, malinaw naman po siguro sa inyong pandinig yung sinabi po nung nagbabalita na bago magdesisyon yung chairman ng committee, kinakailangan dumaan muna ito sa Senate President, no, para mapag-aralang mabuti. At syempre, binibigyan pala ng 5 araw na palugit para sagutin yung mga katanungan para mapag-aralan kung bakit kailangan o bakit hindi kailangan na siya ay ma-contempt. Diba? So, may nilabag. Kaya dahil may nilabag,
kaya naging ganun po yung naging reaksyon ni Senate President Chis Escudero. So sa madaling salita, mga minamahal ko mga kababayan, hindi po nagsalita si Chis Escudero o hindi siya gumawa ng aksyon dahil sa pinag-uutos po ni Pangulong Ferdinand Marcos o ng sino man. Ito'y saganang sa kanyang sarili po, base sa kanyang nalalaman sa batas o patakaran sa Senado. So, mga kababayan, nakita nyo naman, tumutugma po yung ating sinasabi na ang ginagawa po ni Amy Marcos, unang-una ay para maging mabango sa mga DDS supporters. So, kahit alam ni Amy Marcos na labag na yung ginagawa niya, ginawa pa rin niya dahil sa pag-aakalang hindi sisitahin ni Chis Escudero yung kanyang maling ginagawa. Pero doon siya nagkamali. Dahil yung panahon na ito ay hindi na panahon ni Rodrigo Roa Duterte na ang mali ay naitatama nila. So sa panahon ngayon, ang mali ay mali, ang tama ay tama. So dito, mga minamahal ko mga kababayan, sapul na sapul po itong si Amy Marcos at talagang sobrang pahiya po siya, lalong-lalo na sa mga DDS supporters. Bakit? Tabla siya. Pangalawa, lantaran yung ginagawa niyang pamumulitika na kung saan ginagamit niya ang Senado. Sinabi po yan ni Chis, 'di ba? Mismong si Chis na po ang nagpahayag, huwag mong gamitin ang Senado sa pamumulitika mo. So ibig sabihin, kung iyo pong i-analyze yung salitang yon, sayang po yung perang ginagastos natin. Kapag may hearing po doon, tayo pong gumagastos. So, ibig sabihin, ginagamit ni Amy Marcos yung pera ng taong bayan dyan sa sinasagawang hearing nila para lamang magpabango at para lamang lumakas yung kanyang political career o para lumakas yung hatak niya sa mga Pilipino. Kita nyo mautak si Amy Marcos. Hindi natin namamalayan na pera na pala natin yung ginagamit niya. 'Di ba? Ginagamit niya yung pera ng taong bayan plus yung kanyang kapangyarihan. So, kapag hindi ka nag-aral, hindi ka nagmasid, hindi mo pinagmasdan, so malamang akala natin tama yung nakikita natin. So sa mga Pilipino, tulad po ng sinasabi ko, lagi po sana tayong maging mapagmasid. Kasi pag tayo ay relax lang, walang pakialam sa nangyayari sa ating lipunan, maari pong hindi natin namamalayan isang araw na tayo po ay kasama na sa mga Pilipinong maghihirap, magdurusa, magiging kasama na sa mga Pilipinong maaaring magulat na lamang sa isang araw na sakupin tayo ng mga dayuhan. So, ganun pa man, dahil po tayo lagi naman nandito at narito ang ating programa, tayo po'y palaging susubaybay, tayo po'y laging magsasalita o magbibigay ng opinyon, reaksyon dito po sa ating programa. Ang reaksyon mo, birada ko. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong likod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po.